Okay, dobre utra, good morning, magandang umaga. Welcome po ulit sa ating pag-aaral ng wikang Ruso gamit ang wikang Filipino. Okay. Sa wikang Ruso po, okay, karaniwan, ma, ma-encounter po ninyo ang pag-aaral ng wikang Ruso ay medyo kakaiba kung ikukumpara sa ibang lingwahe, lalo na sa Ingles. Okay? Sa wikang Ruso, pwede nating sabihin, para sa akin medyo barok. Barok ang mapapansin nyo na kapag bumibigas kayo ng wikang Ruso, para siyang barok. At yun nga, subalit, napakahalaga ng bagamat siya barok, ginagamit naman sa kanya yung kanyang grammar o kaya yung tinatawag natin na panitikan sa wikang Filipino. Halimbawa, ako kuha baso. Parang ganun yan eh. Ako kuha baso. Ako tayo, okay? Ako tayo, ako lakad. Ako bukas pinto, ako alis. Parang ganon. Okay, barok siya. Pero, once na nagamit yung mga endings ng yung mga word, mga salita, doon na lumalabas yung kahulugan ng salita. Okay? So, ngayong araw na to, dadako tayo mga mag-aaral ng wikang Ruso sa pwede natin sabihin panitikan. So, magsisimula tayo mula sa ibaba ng kung paano mag-aaral ng wikang Ruso gamit ang wikang Filipino. Okay? Okay. So, alam nyo itong pangalan, di ba? Pangalan. Pwede natin sabihin noun. Okay? Noun. Okay? Tumutukoy ito sa mga bagay, sa mga tao. Okay? Okay. Sa wikang Ruso, tinatawag ito na okay. Imya Soshyestvitelnaye. Okay? Isang payo ko sa inyo mga mag-aaral ng wikang Ruso, oobserbahan nyo muna ang tunog. Okay? Papakinggan nyo. So, kailangan sensitive ang inyong tainga sa mga tunog na lumalabas. Napakahalaga nito sa wikang Ruso, kagaya ng nasabi ko. Binabasa siya ng sang-ayon sa pagkakasulat. Okay? Mas karamihan ng mga salita ng wikang Ruso ay ganon. Okay? Ime Soshyestvitelnaye na yan. Okay? Pwede natin sabihin, okay? Ouch, nagkakamali ako paminsan-minsan. Gamit ko kasi yung Latin keyboard, okay? Ім'я существительное обозначает предмет. Okay? Okay? Предмет. Okay. Ibig sabihin nito, pangalan, tinutukoy ang isang bagay. Okay? Okay. Pwede natin sabing ім'я существительное отвечает на вопрос кто. Okay. Sa wikang Ruso, mga mag-aaral ng wikang Ruso, okay? Yung pangungusap ay nakadepende sa tanong. Okay? Kto. Okay? Sinasagot ang tanong na kto sa wikang Filipino. Okay, wala. Sino. Okay? Who in English. Okay? Pwede din siyang что. Oh, черт побери. Anyway. Teka.
natin sa wikang Pilipino. Okay, ano naman siya? Kto, okay? Что. So, sumasagot siya doon. В русском языке, so obserbahan nyo yung tunog ng salita ko. Dahan-dahan natin siyang matututunan, obserbahan nyo kung ano yung mga lumalabas na bagong salita na wikang Ruso sa bibig ko. Okay? Minsan itatype ko, minsan naman hindi. Okay? So, siguro ngayon, itatype ko siya sa Russian. Okay? В русском языке, в русском языке okay? В русском языке вопрос что? Nahihirapan ako pag i-copy-paste ko na lang ito. В русском языке вопрос что, okay, используется, okay, используется. Wag niyo munang, wag kayong madidistract kung may lumalabas na bagong word. Okay, kagaya ng используется. Dahan-dahan niyo siyang, dahan-dahan kayong magiging familiar sa mga bagong words. So, yung mga panahon na nag-aaral kami ng wikang Ruso sa Rostov, ang mga kaklase ko, puro mga Indian, Bangladesh, Nepal, I remember, isang Thailand. But normally, karamihan sa kanila, puro mga Indian. Iba-iba sila ng province sa India. So, minsan nagkakaiba na sila ng pag-pronounce, yung kanilang accent. Meron kasing mga taga North India, meron mga taga South India, yung ganun. So, ako lang ang nag-iisang Pinoy dun sa Rostov na yon, yung Agricultural Machinery Engineering sa Gagarin Square. So, iyon ang aking unang karanasan sa pag-aaral ng wikang Ruso. Okay? So, в русском языке вопрос что используется для неодушевленных. Okay. В русском языке, so tatanggalin na natin to. Akit na itong iba. Okay. В русском языке вопрос что используется для неодушевленных. Guys, very typical sa wikang Ruso. Ang kailangan maging familiar kayo o masanay kayo dun sa tamang spelling. Isa yun sa pwede kong sabihin sa inyo na isang hint, isang tip para master nyo ang wikang Ruso. Yung kung saan nakatago yung mga soft sign, yung mga letrang kakaiba yung tinatawag kong 61, yung so napakahalaga ng matandaan nyo, you learn it by heart, memorize nyo siya kung saan talaga nandoon yung mga nakatagong, lalo na yung mga soft sign, hard sign. Yung hard sign medyo madalang siya, yung soft sign talagang meron siyang para doon, yung sinusundan niya na vowel o patinig and then katinig, yung mga ganon. Okay? So it's very typical in Russian language. Okay? So sa mga kapag tumutukoy naman sa mga may buhay, okay? Yung yung vapros na shto. Ano ba yan? Yung tanong na shto ay nakalaan lamang para sa mga o ginagamit ito sa mga bagay kagaya ng baso, okay, telepono, okay? O basta yung mga bagay na walang buhay, okay? Sa English ang tawag natin doon inanimate objects, okay? Animate objects, yung may buhay, something like that. Okay? So yung vapros, yung tanong na kto. So ulitin niyo yung ano ko natatandaan ko yung teacher ko na si Alla Yevgenievna sa Rostov. Слушайте, читайте, повторяйте. Sabi niya, uy,
Ang bilis naman. Anyway, very interesting yung mga moment na yun eh. Kasi pinagamit kami ng dictionary. Imagine guys, 3 araw lang na pinagamitin yung Slavar, yung diksyonaryo na I mean yung mag-i-English kami gamit yung Anglo-Ruski Slavar. Okay? After noon, yung 4 na araw na bawal na mag-English. So, I mean, yung during yung panahon na nagkaklase kami, bawal na kaming mag-English. Pero siyempre, hindi pa kami marunong mag-Russian nun. Kaunting-kaunti pa lang, nagbibiroan kami ng mga kaklase kong Indian. So, nag-i-Englishan pa rin kami. Although, yung mga sumunod na araw, yun, dahan-dahan na namin napansin na, siguro 2 linggo. Yun, nakuha na namin, nagbibiroan kami, yung dobre utra o privyet. Hindi ko makalimutan. Very interesting yung pag-aaral namin ng wikang Ruso. Kasi yung mga dialogue, yun, dun lumalabas eh. Kailangan talaga, it's very important when you're learning Russian, yung bang interaction at the same time, yung magkatabi kayo, makikita mo yung expression, yung gesture, yung galaw ng kamay, yung expression ng mukha, yung talagang nagko-communicate yung kung ano yung gusto niyang i-express dun sa pag nagsasalita siya ng wikang Ruso. Siyempre, very minimal pa, very limited pa ang aming knowledge nung panahon na yon sa mga, let's say, mga words, mga terminology. Although, uh, we ended up, in the end, siguro 3 buwan, pwede kong masabi, halos parang nagiging, konti-konti, nagiging fluent na rin kami. Okay? So, yung vapros na to ay tumutukoy sa mga bagay na may buhay o pwede natin sabihin tao o hayop. Okay? Koto, at vichayat na vapros, pwede natin sabihin na shto. Отвечает на вопрос кто. Tinutukoy nito, okay, ano naman to? Для одушевленных. Kagaya ng nasabi ko kanina guys, para sa mga animated, yung animate objects. Isang inanimate, saka isang animate. Mga walang buhay, shto, okay? Kto para sa mga may buhay, tao o hayop. Okay? Halimbawa, bigyan natin to ng akit tayo. Okay? Halimbawa, kto, eta. Uy, sure pa rin. Never mind. Ganun talaga. Кто? Это. Okay. Кто это? Okay? Pansinin nyo, pakinggan nyo yung tunog. Кто это? Sasagutin mo naman. Это мальчик. Okay? Siyempre, papasok sa isip nyo, nakikita nyo. Это мальчик. Mальчик. So, meron dito nakatagong isang soft sign. Ayan, soft sign. Okay, 6. Yun yung code ko dun eh. Это мальчик. Medyo malambot siya dapat. Это мальчик. Это мальчик. Кто это? Это мальчик. Sa Filipino, sa Tagalog, ito ay bata. Okay? Okay, ito ay bata. Okay. Кто это? Okay, кто это? Кто это? Sino ito? Okay. Это, wala nyo. Eta koshka. Diyan tayo magsisimula eh. Кто это? Это кошка. Mga 3 beses. Кто это? Yung pagbigkas ng кто, hindi kuto. Okay? Кто. To, parang may case sa unahan. Okay? Swabe lang. So, isa yun sa pwede kong i-share sa inyo guys yung mga technique para ma-master nyo yung wikang Ruso. Кто это? Кто это?
And then later on, yung mga tinatawag na, may mga intonation kasi yun, may ika-jin, ika-dwa, ika-tri, mga ganun. Malalaman nyo yun during the process of, during the process of while you're learning Russian, of course. Yung sa phonetics na yun. Okay? Yung pronunciation, kagaya ng nasabi ko, yung pagbigkas, yun, nakadepende doon. So, kto eta? Eta koshka. Sino ito? Ito ay pusa. Okay? Regardless of the gender. Okay? Koshka. Yun nga palang mga gender o tawag dito, Pol, para paruski. Later on, sa mga susunod nating lesson, yung tutukuyin ito. Okay? So, punta naman tayo sa ano to, addition o animate object. Punta naman tayo sa Что это? Что это? Okay? Это буква. Uy, short pa ba? Pasensya na pa. Minsan na ano ako. Uy, pinawisan ako. Just a second. Okay. So, reality show. Это буква. Это буква. Okay, intonation niya pababa. Pababa. Что это? Что это? Это буква. Sa wikang Filipino, ano ito? Ito ay letra. Ito ay letra. Okay. Okay, so дальше, further, okay. Okay, что это? Okay. Праздно. Oh, kukulangin ako. Never mind. Ganun talaga buhay. Oh, yun ang sinasabi ko. Anyway. При произношении слова «что». Okay. Paano natin ipapaliwanag yun? Слово. Что. Okay. Okay. Вместо. Буквы. Вместо буквы «ч» произносится «ща». Okay? Что это? При произношении слова «что» вместо буквы «ч» произносится «ща». Okay? So, paano ko ba ipapaliwanag yun, guys? Okay? Ulitin natin dito, Что. Okay? Ganito yon. Ang che, okay? Nasa unahan siya. Okay? Kapag nasa unahan ng che, mahirap kasing very awkward pag pinunas mo. Pag binigkas mo, sto. Napansin ko yun nung mag-aaral ako. Then later on, nasanay na kami. Sto. Parang hirap Okay? So, ang mangyayari nito, okay? Transliteration ng pagkakasulat ko rito. Punta nga ako sa Latin. Okay. Ganun yan Sto. Okay? Okay. So, ganun ang nito, guys. So, что пишется? Что пишется? Pwede natin sabihin, пишется. Пишется что? Okay? Пишется что? Okay? Но.
Произносится, произносится, что, okay? Naisusulat siya ng ganito, okay? Naisusulat siya ng ganito, subalit nabibigkas naman siya ng ganito, okay? So masasanay kayo rito. Parang learn Russian pronunciation, phonetics, with the way how it should be written in mind, something like that. Kung paano siya binibigkas sa isip mo na yon, pero ang spelling kailangan tama para ano, alam mo yung ano, hindi ka malilito, okay? So Pishitsa, iyo, nagkamali ako. Yun ang realidad eh. Pishitsa, что, Pishitsa, что, произносится, что. Kailangan may tongue twisting ng wikang Ruso. Actually, hindi naman mahirap ang wikang Ruso eh. Medyo parang scary siya kasi hindi siya Latin. Pero totoo, napakadaling pag-aralan ng wikang Ruso. Masarap siyang aralin. Pronunciation, lalo na pag magbabasa kayo ng tula, ma-memorize nyo. Okay, by the way nga pala, nung November 1985, hindi, October pa yun. October 20 yata. Barely, let's say, parang isang buwan pa lang. O 5 weeks, parang ganun. Isinabak ako ng grupo ko. Yung group number 1 kasi kami. Isinabak ako sa paligisahan ng tula. Ay, kinabisado ko yung, yung tula na dinededicate sa birthday ni Vladimir Lenin. Hindi ko alam, mananalo ako. I can't imagine. Basta naalala ko lang yung nagkaroon ako ng gramota. Unfortunately, hindi ko malaman kung saan napunta yung gramota na yun sa tagal ng pagstay ko sa USSR. Anyway, tuloy-tuloy tayo. At mahirap din maubos yung ating time dito sa OBS natin. Okay? So, meron lang akong kodigo rito kaya inaano ko to. Okay? So, honestly, meron tayong kagaya ng sinabi ko. Okay? Balik tayo rito. So, ganon. Pagkakasulat ganito, pinopronounce ganito. Balik tayo dito sa taas. Okay. Okay. Что это? Ano ba yan? Ito na lang. Что это? Punta tayo dito. Siyempre, ano nakikita nyo rito? Что это? Это, computer. Что это? Okay, kagaya ng sinabi ko kanina, the way it should be written should be ganon. Okay, but the way it should be pronounced. Ano ba yan? Naging English na tayo. Kung paano siya tamang binibigkas, okay? Что это? Что это? Okay, ganyan. Что это? Kakaiba, no? Ang tama, itong nasa taas. Pero yung pronunciation nyo, ito. Okay? Что это? Okay. Eta, yung tamang pagkakasulat. Eta, computer. Okay? Eta, computer. Guys, by the way nga pala, hindi sa pag-ano, nung ako elementary, champion ako sa spelling sa Kabanatuan. Nakalabang ko yung anak ng principal ng Mayapyap Elementary School sa Kabanatuan. It was 1973 yata, 73. Nanalo din ako doon sa spelling. Ngayon, yung pangalawa, high school na ako noon. Nakalabang ko si Fernando Maglaya, yung pinakamagaling. Yun yung valedictorian namin. Doktor siya ngayon sa sa Boston. Elizabeth Bay Hospital, parang ganun yun. Beth Israel Hospital sa Boston, Massachusetts. Hindi na kami kilala nun. So, naalala ko lang. Isa yung nakalabang ko sa spelling. So, kaya isang passion ko kasi parang nakikita ko yung letra. May photographic memory ako kung saan nakasiksik yung maliit na doon. Ewan ko, from very childhood, very keen ako sa mga detalye ng letra. Kaya sa wikang Ruso, kahit nakapikit, alam ko kung saan ilalagay. Parang pinapakiramdaman ko eh. Pag walang soft sign, mali.
Okay? So, dito tayo. Balik tayo sa ating okay, core lesson. Okay. Что это? Ito yung pagkakasulat. Что это? Paano siya binibigkas? Ganito. Что это? Это computer, tamang pagkakasulat. Okay. Paano pinopronounce? Это computer. Okay? Malaki pagkakaiba rin. Eta computer. Ito ang pagkakasulat. Okay? Ito ang pagkakabigkas. The way it should be pronounced, the way it should be it is written, and the way it should be pronounced. Okay? So, balik tayo rito. Balik tayo dito sa что это. Ito. Actually, ito. Okay, что это? Punta naman tayo dito. Ibahin naman natin. Okay. Что это? Nalimutan ko sagutin yung kanina. Что это? Computer. Ito ay computer. Okay. Что это? Okay. Это цветок. Цветы от цветок. Что это? Это цветок. Ano ito? Referring to the inanimate objects. Tinutukoy yung bagay na walang buhay. Okay? Ano ito? Ito ay bulaklak. Что это? Это цветок. Siguro yung the way it should be pronounced, kung paano siya tamang binibigkas. Hindi na natin ganong yan. Halos parehas din naman eh. Okay? So, это цветок. Okay. Dumako naman tayo guys dito sa ano. Кто это? Кто это? Okay, the way it should be pronounced. Yeah, parang кто это? Eta. Okay. Punta na tayo dito sa кто это. Yung isa, ano ito? Ito ay bulaklak. Okay? I don't care. Wala akong pakialam kung anong bulaklak siya. Okay. Siyempre, кто это? Okay, ito ang pagkakasulat, but ito ang pagkakabigkas. Okay? Кто это? Sino ito? Okay? Who is this? Pwede ba yun? For what I remember, sa English, parang ginagamit nila she. I don't really remember. But anyway, sa Russian, okay, tinutukoy niya ay кто, sino, pagdating sa referring to the animal. Pag tinutukoy ay hayop. So, кто это? Это лошадь. Okay? Yun, nakita nyo? May nakatago rito soft sign. Это лошадь. Это лошадь. Это лошадь. Лошадь. Ito ay kabayo. Okay? Sa madalit salita. Okay. So, siguro, ang magagawa natin guys dito, что характерно для произношения. Что характерно для произношения. Yan, lapit na naman tayo rito. Ruskogo, ito, isa pa to. Ruskava. Isa to sa ano ko eh, nung ako'y nag-aaral ng wikang Ruso. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, Evgenib na, почему? Bakit? Bakit ge? Pero ang pronounce v. Nung nandun ako sa USSR, meron palang pagkakaiba yung bawat lahi nila, kagaya ng Belarusian, tsaka Ukrainian. Iba yung ano nila, pag-pronounce ng ano eh, Ruskovo, Ruskovo. Yung mga ganon, minsan, yung intonation, totally different. Lalo na yung mga Russian na mga taga-Tatarstan, yung tipo mga, doon sa malalayong parte ng, let's say, Siberia, Krasnoyarsk, matutunugan mo yung mga taga-Buryatia, yung mga tipo mga Mongolian, Kazakhstan, gano'n. Yung the way they pronounce, kung paano sila bumikas, ma-feel mo, uy, taga ano to, Chechen to, taga ano to, taga Chechnya, mga gano'n, taga Dagestan, o kaya Azerbaijan,
Uzbekistan, iba yung iba yung ano, parang dito sa Pilipinas, okay? Siyempre, kapag nagtagalog ang Bisaya, malalaman mo anong kanyang accent. So, ako kasi, purong Tagalog po, yung gawa ng pinanganak ako sa Malolos, Bulacan, yun yung lugar ng mga, pwede ko sabihin, matulaing puok, matulaing lugar. Okay? Karamihan doon nanggaling yung mga manunulat, kagaya ni Pablo S. Gomez, okay? Yung illustrator sa balita, no? Si Nitoy Agustin, no? Sabi ng tatay kong buhay pa yun. Si Nitoy Agustin, parang malayong kamag-anak. Pero taga doon din sa amin, kasunod ng barangay, hindi naman sila magkakilala na ano, mga ganon. Pero originally, yung Agustin, galing po ng Batak, Ilocos Norte. Yun sa pagkakaalam ko. Sabi ng namaya pa akong inang. Okay? So doon ugat yung ano, yung nag-originate yung lahi ng Agustin. Okay? Что характерно для произношения русского языка? Marami tayong ano ad-lib. Okay? Что характерно для произношения русского языка? Pag ito, literally, na tinranslate ko, ano, karaniwan para sa pagbigkas wika Ruso. Parang ganun yan, oh. Wala yung mga nang, yung mga ganon, yung mga ganon. Okay? So, pero pag nagbago yung yung cases, yun na yun. Dadako tayo sa mga cases, guys. Don't worry. Yun ang isang ingredient para mamaster yung wikang Ruso. Ang paggamit ng cases. So, actually, for what I have learned, sa mga natutunan ko, maski sa English, hindi talaga minimemorize po yung yung grammar. Darating at darating siya through the process of your learning. Yung, lalo na pag nagda-dialogue. Mapapakiramdaman mo Siyempre, yung moment, memorize mo rin siya ng ganun. Pero para sa akin, hindi tama yung magme-memorize ng Pero generally, magandang idea yung bawat araw, meron kang isa o dalawang word man lang. Yun nga pala, naalala ko nung nasa Rostov ako. Hostel po. Ang ka-roommate ko isang Dagestan, si Kadir, si Asim, taga Azerbaijan, saka si Ruben Misaki na taga Tanzania. Wow, I can never forget kasi yun yung unang araw namin. Si Ruben Misaki, yung taga Tanzania. Ang laki nun, 6-footer. Sabi ko, parang NBA player. Alam niyo ba ang nangyari, mga mag-aaral? Nakaupo ako sa kama ko. Siya yung una kong dinatnan Inihatid ako ng teacher dun sa third floor. 430. I can never forget. Chiterisa Tritsataya Komnata. Minemorize ko yun 430 room. Komnata. Sabing ganyan. Pag upo ko, nakaupo din siya. Magkaharap yung kama namin. Nakaganon siya. Para siyang irritated. Parang siyang, hindi siya komportable sa akin. Ayaw niya yung mukha ko. Alam niyo yung una niya sinabi? Kumanon siya. I don't like your hair. I don't like your hair. What? Hindi ko makalimutan. Your hair. Samantalang siya, yung buhok niya, Afrikano, nanilibago ako, yung buhok niya, yung lalo na yung bang kulot-kulot na maliliit. So, very unforgettable experience po nung nag-aaral ako ng wikang Ruso. And the rest is history. Dumating na yung roommate ko naman ng gabi, yung si Kadir, hindi ko makalimutan, Kadir Pulatov. Tsaka si Asim Kadirov, Kadir Pulatov, Asim, Kadirov, never mind. So, memorize ko sila. Alam niyo ginagawa ko nun, guys, nung nag-aaral ako ng wikang Ruso sa Rostov. Yung pong namin, yung wall is, aboy. Gawa siya sa papel. Pwede siya sulatan ng ballpen. So, yung kama ko, tanda ko yung mga word na inalagay ko doon. Yung mga bad words ng Russian. Sinusulat ko siya doon. Okay, pati yung how it should be pronounced. Parang transliteration. Okay? Yung kung paano siya ipopronounce talaga. Okay? Sinusulat ko doon. Tapos, everyday, meron akong word doon na nilalagay. Hindi ko makalimutan yung word na Sukhoy saka Mokri. Kasi naglalaba ako. So, Sukhoy, sinulat ko. Pati yung transliteration niya. Nakahiga ako. Pagising ko, nakatapat sa kanya. Nakatapat sa mata ko.
Pag bumabaling ako ganun. So I can never forget that. Siguro ano yun, mga October o September yun, unang linggo. Punong-puno ng Russian wars yung ano, yung tabi ng kama ko na yun sa Risken, yung Agricultural Machinery Engineering Institute sa Gagarin Square sa Rostov. I remember the street, ano, yung Urisa Barashilovsk. Barashilovsk, parang ganun. Anyway, so, что характерно для произношения русского языка? Okay? What is typical with the Russian pronunciation? Okay? Kailangan dinig na dinig, very precise, at kapag hindi siya narinig, parang hindi siya yun. Okay? So, kagaya ng nasabi ko, medyo barok ang salita ng Ruso, pero kapag naintindihan nyo na siya, na-feel nyo na siya, na-absorb nyo na siya, hindi pala siya barok talaga. Dahil pag nagpalit ang cases, tama ang meaning. So I think the следующий шем. The следующего. До чего. Ganun guys ang Russian eh. До чего. The следующего урока. Okay? The следующего урока. Ano ibig sabihin nito? See you in the next lesson. See you in the next lesson. Teka, hindi siya Pilipino. Okay, hanggang sa muli guys. So, hanggang sa muling pagkikita sa ating pag-aaral ng wikang Ruso gamit ang wikang Filipino. Although, yun, kagaya nun. Nasanay kasi tayo ng Taglish. Okay? Bagamat pamisa-misan, babanggit ko yung English. Kasi lecturer ako sa Lyceum of the Philippines University sa Calamba, Laguna. Minsan, isang semester, nakapagturo ako sa LPU Cavite. And then, dito sa Southville International School and Colleges sa Las Piñas, dito sa BF International, sa may Casimiro. Doon, actually, ako unang nagturo sa university dito sa Pilipinas. Doon ako dumaan sa masusing yung methodology, paano ba yung classroom management, na ang bawat guro pala may filosofiya dapat. Okay? Ano yung pinaninindigan mo, kung paano yung teaching style mo, tsaka yung learning style, kung paano sinusukat, okay? Yung mga core skills, kung ano yan, kung yung progress nila, yung mga ganon. So, that's следующего урока. See you in the next lesson. Hanggang sa muling pag-aaral natin guys ng wikang Ruso. Ciao, до свидания.